sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa. Ang sundan natin siya na may buhay na pananampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay nakahati niya sa kanyang pananatili sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Pakitaas sa mga palaspas para sa pagbabasmas. Manalangin tayo, Ama naming mga pangyarihan, ang mga palaspas ay iyong pagpalain at pabanalin upang pagpumuli sa Mesiyas na aming hari, kay aming masundan, at sa pamamagitan niya ay aming sabihin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem, na kanyang pinaghaharian kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tahimik ngayon na bibisikan ng banal na tubig ang mga palaspas. Kung sa panatili niyo'y hindi na bisikan, huwag kayong mag-alala. Sa panalangin na katatapos lamang, ang lahat ng palaspas na narito ay nabasbasan na. Ibu kamu yang enak, Bapak. Sorry makasih yang panas-panas. Ate, pang-bless pa ito ate. Kasi, salamat. Makasih yang panas-panas. Para mabisikan ang mga palaspas. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagpuli sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem, nananapin na siya sa Bethlehem at Betania sa bundok ng tutawaging bundok ng mga Olivo. Pinauna niya ang dalawang manalas. Sinabi niya sa kanila, pupunta kayo sa susunod na layon. Sa pagpasok doon ay matatagpuan ninyo ang bisirong asong nakatali. Hindi pa ito nasasakyan inuman. Kalangin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong bakit ninyo kinakala, sabihin ninyo, kailangan ng Panginoon. Kaya lumaban ang mga inutusan at natagpuan nila ang asno ay sa kanila ni Jesus. Samantalang tinatalang nila ito, tinanong sila ng may-ari, bakit ninyo tinatalang iyan? Nakatagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ipagbuti ang kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan.